Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa isang bagay na talaga namang lantarang inamin, talaga ni Kim Chiu diretsahang inamin. And yung reaction ni KB sa sagot ni Pao na para bang hirap na hirap itong mag-alibay. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. At narito rin ang ilan po sa mga comment na napili nating basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa mga taga-subaybay naman po natin na nakaabang at nakasuporta parate sa ating daily updates. So ang first comment nga natin ngayong gabi ay mula po kay Kitty Bells. Shout out po sa inyo at maganda ring gabi. Ayon sa comment ni Kitty Bells, yan ang totoong Paolo. Pag nagpapabebe. Naalala nyo ang What's Wrong with Secretary Kim? Ang scene na nasa bed sila na ayaw pa ni Pao tumayo sa bed hanggat sa nakalimutan niya ang lines niya. Kung nakita nyo pa ang post ni Miss Sasha na si Pao daw ay sobrang sweet kay Kim sa set nila para silang mag-asawa. Hindi kasi si Pao showy sa national television. Si Kimi naman ay napapagkamalan na naghahabol kay Pao kasi expressive siya at sanay siya sa love team. Yan may patunay si Sasha kasi sila ang magkasama. Naniniwala talaga ako na si Pao ay more ang love kay Kimi this time. Ayun na nga. Iba kasi talaga yung yung akala mo. Iba kasi talaga yung nakikita mo sa social media, sa katotohanan, yung buong katotohanan sa likod nito. 'Di ba? So ngayon, unti-unti natin napapatunayan na mali talaga ang mga bashers at mas marami pong malapit kina Kim and Paolo kasama talaga na sa paligid talaga nila ang nagpapatunay na si Pao talaga ay very sweet kay Kimi. Tapos meron pang mga behind the scene na finally nakita natin yung pabebe side nitong si Paolo Avellino na nagpapatunay lang talaga na totoo at tama yung ating kapit sa Kim Pao, 'di ba? Kaya congratulations sa mga hindi po natinag sa mga bashes na kung ano-anong pinagsasabi sa Kim Pao. O edi nga sila ngayon, 'di ba? Pagdating talaga kasi kay Kimi, si Paolo, minsan lagi ibang tao, parang new version ng Paolo Avellino na eh. Hindi siya yung kagaya ng nakikita natin, yung kilala natin. Iba si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Basta new version, parang bagong bihis sa Paolo Avellino. Ibang-iba siya pag kay Kimi, yung totoong siya, totoo yung dalawang in love, ganyan. And alam niyo ang maganda, sa likod ng camera yon. Pag on cam, napaka-serious kasi ni Paolo when it comes to trabaho. Talagang seryoso siya. Kaya kapag ini-interview siya, seryoso talaga si Pao. Sasagutin niya ano yung tanong sa kanya, yun na yun. Period. Pero kapag off-cam, which is alam natin mas totoo yun, yun lumalabas doon kung sino talaga at kung ano talaga ang Kim Pao. Samahan pa ng mga testimony ng mga nakakasama nila, di ba? Anyway, sabi naman ni Ma'am Adelaida Magin, noon, papansin si Pao, deadma lang si Kim cause loyal si Kim sa relationship and hindi malandi si Kim. Very open si Pao of his admiration for Kimi, as well his desire to work with her. So, to say,
si Kim habol ng habol is not true. It's a big lie. Yes. Ito yata yung isa sa pinakamagandang paliwanag and short explanation na nabasa natin from Madam Adelaida Magin. Ayan na nga, 'di ba? Nung si Paulo sobrang nagpapapansin talaga. Gusto niya makatrabaho si Kim. What if Kim Pao project together? What if Kim and Paulo tandem? May mga ganyang post pa siya before. Ang dami. Dami talaga niyang papansin kay Kimi. Pero pinansin ba siya ni Kim? Hindi. Kasi hindi po siya talande. Nagets niyo ba? Kaya sa mga nagsasabi dyan, si Kim ang habol ng habol, nako, ay hindi po siya ganong klase ng babae. Eh di sana, noon pa lang, nilandi na niya si Paulo, na napaka-open ito sa kanyang nararamdaman kay Kim. 'Di ba? Sabi nga ni Pau, ang ganda ni Kimi. Ah. Samantala, dumako naman tayo sa comment ni Honey Joy Serigor. Maganda rin gabi mo. Ngayon ko lang po nabasa ang comment nyo Mama Honey, shout out sa iyo and welcome dito sa ating channel. Sana mapadalas pa po yung inyong mga pagkukomento. And sa mga iba po dyan na hindi pa nagka-comment, ayan, madala mag-comment. Pwede po kayo mag-comment siya sa baba para mabasa naman po natin. Sabi ni Ma'am Honey, sana nga ganon Miss Gandara na panindigan niya yung 15 years na paghihintay niya kay Kimi. Tapos yung 15 years na pinaka asam niya na maabot ay at mahalin si Kimi, mapunta lang sa wala. Tama, dapat kinamayan na lang niya lahat ng candidates para hindi siya mabash na mga fans ni Kimi. Huwag kayong mag-alala po, Madam Honey. Ano po, sigurado pong paninindigan ni Paolo Avellino. Sa kanya na po na mismo nang galing. Kay Kim Chiu po ang bagsak niya. Talagang dineclare na niya yon, kinunclude na niya, kay Kim pala yung bagsak niya. Diba, after ilang years ng paghihintay, 15 years nga po, hindi niya akalain na matutupad pa pala. Diba? So, kay Kim talaga bagsak niya. And tuwing tinatanong siya, nagkakasawaan, project, hindi. Ang sagot ni Paolo, hindi naman sasawa, pero more on, rest muna tayo. Sunod-sunod kasi yung project, rest muna, pahinga muna para mabalance ang work and life. And which is tama lang naman po yun. 'Di ba? Kaya isa lang po ibig sabihin noon. Talagang marami pang balak si Paulo. And hindi matatapos ang balak niya na makatrabaho si Kim kasi hindi siya magsasawa na makatrabaho ito. Samantala, dumako naman tayo dito sa interview ng Kim Pao kay MJ na kung saan ay hindi na nga po malaman ng Kim Pao kung paano mag-aalibay, lalo na si Paolo Avellino. Nung natanong pa rin po kasi ito doon sa Valentine's, yung sa date, kung kailan sila nag-date, ganyan. And kung mapapansin nyo nga dito si Paolo Avellino, napakamot ulo na lang. Yung sinabi niya na a week before yung kanila pong date ni Kimi. Pero tingnan niyo yung mukha ni Kimi after niya sabihin na week before. Parang halata mong nagsisinungaling si Pao at nag-aalibay. Na pag ganyan na lang yung reaction ni Kimi, talaga ba? Parang ganoon. Pero mukhang hindi na nga nakatiis si Chinita Princess at ayaw na mag-alibay, kaya sinabi na niya ang katotohanan na kung saan ay a day before talaga. Ayan, yung ano po nila, date nila, a day before Valentine's. Pero si Pao nagpahabol ng utang kwento na lang muna. Sa Kim Pao World Tour na lang yung kwento. Pero bisa sagot ni Kimi na a day before, mapapansin mong totoo. Yan talaga ang katotohanan. Sinabi na ni Kim buong tapang at diretsahan ang katotohanan. Kasi ito rin yung napansin natin A day before Valentine's Day, ay yung padalang flowers ni Paolo Avellino. Ayan yung hair kasi ni Kimi, yung ayos ng hair niya dito, noong February 13, tapos, itong mga natanggap niyang flowers na pinost niya noong February 14, same. So, ibig sabihin, advance. Na-update na natin to before.
at nag-advance ng Valentine's date ang Kim Pao. Advance nagpadala ng flowers si Paula Avellino. So, totoo, diretsahan, inamin ni Kimi na a day before Valentine's Day, talaga ang kanilang celebration na paaga, advance. And mas lalo akong humanga kay Chinita Princess kasi kung sa Showtime lang natin napapansin na hindi na siya in denial, hindi na siya nagde-deny. Ngayon sa interview na mismo ni MJ, may mga improvement, 'di ba? Hindi na siya nagde-deny. Kagaya niyan, diretsahan niyang inamin. So, sa kanilang dalawa ni Pao, si Kim yung nagsasabi ng totoo. Pero okay lang din naman na utang kwento, hindi naman dinetalye ni Kim yung date nila. Malay nyo, madetalya sa world tour, di ba? Bakit naman kasi, Pao, hilig mo sa utang eh. Meron ka pangako kay MJ eh. Nasasagutin mo this 2026. So, kayo guys, ano inyo masisay patungkol po dito? Comment ka lang po kayo dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita kasi po muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming pong salamat.